Alright, magandang gabi. Ito yung isa sa mga lesson na ginawa natin o activity sa laboratory, no, yung forecasting or forecast function. So, paano gamitin si forecast function? Open natin yung file natin kanina. No? So, yan sa mga ginawa natin. Ano? So, dito ay savings to, no, ang pina-forecast natin sa unang data. So, equals forecast shift 9, sabi dito forecast x, comma, known ys, comma, known x, no? Then close. So, ang x dyan ay itong 2030, nahanap natin, ano? And then, comma, and then known y natin ay itong save, yung amount, no? Savings amount. Highlight natin yan, comma ulit, highlight natin ito, year for the known x, no? Yun yung magiging x natin, and then close. Okay, meaning, itong 15,755.72 ang possible nating maging income for the year 2030. How about po dito sa home value, house and lot, no? Center natin yan, no? So dito, i-forecast natin yung house and lot o home value. So, ang mangyayari dyan ay nag-appreciate, no? So, kasama definitely yung lot dyan. Dahil kung home yan, ano, yan ay mag-depreciate, no? So, meaning lot yan, house and lot yan dahil nag-appraise, no? Yung value noong home. So, meaning may kasama siyang lote. Okay. So, what about 2035? Pwede po ba nating malaman yung value noong house and lot? Yes, pwede, no? House and lot. Okay. So, equals house and lot forecast shift 9, ang x natin na itong hinahanap nating year, yung pino-forecast natin, comma, and then highlight natin itong home value, comma, plus the year as doon sa known x, and then close, enter, no? Okay, na-forecast natin in 2035. But, ang ginawa natin ay nag-forecast tayo ng 5 taon, no? Dahil 5 taon na ang pino-forecast natin. Palagay na, so, ito kasi ay 2 taon kada 2 taon ang ginawa dito. Kung papansinin, 2 taon, 3. So, let's say, skip tayo ng 2 taon. 2037, di ba? 2 taon. 2039, enter. 20, anong kasunod? 41, di ba? And then 2043. 2 years, ang ginawa natin magkakasunod na taon noong sa laboratory. But this time, sinunod natin itong pattern, bandang huli. So, nung itinype natin yung year, ang format niya ay date. So, basically, ang ginagawa natin, nira-right click natin, format cell, di ba? And then, nag-format tayo dito somewhere ng, pinaformat natin ng number, no? But hindi natin gagawin yun purposely para dito sa activity na to, no? Hindi ganon natin i-format yung cell, no? So, ito ang magiging format base natin, yung 2035. I-click nyo siya dyan, yung cell. And then, format painter, di ba? Kanina. Okay, format painter, nakikita nyo, nagma-magic siya. Yung ano niya, yung line niya. Parang ano siya, no? Gumagalaw siya, moving. Ano? So, meaning active siya. So, iniintay niya, alin ba ito yung original na format na dapat mangyari, alin ba yung babaguhin? So, itong mga date na to, no? Into year. So, i-highlight natin dahil may brush siya. No? Click nyo sa dyan, hilahin nyo, drag, highlighting, no? Para makuha yung year, no? So, ang ginawa natin this time, unlike yung kanina sa laboratory, ginawa natin ay nag-skip tayo ng 2 years. 2035, 2037, 2037, 39, 41, at 43. Yes, pwede natin i-forecast the rest of the years, no? So, drag nyo lang siya dyan, and then